ang usual foot traffic natin is around 170,000, mas tumataas na siya ngayon. Nakikita natin pumapalo na tayo ng 180. Kahapon lamang, nakita natin 182,000 na yung mga pasahero natin. So paunti-unti lang dumadagdag yung mga pasahero dahil nga sa pagtaas ng crudo. Nakakita ng pagtaas sa bilang ng mga pasahero ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong buwan ng Marso. Ito ay sa gitna ng pagpili ng ilang biyahero sa mga pampublikong transportasyon sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayon kay PITX Senior Corporation Affairs Officer Colin Calbasa, dahil sa pagdami ng mga pasahero, mas pinaigting din nila ang pagbabantay sa operasyon ng kanilang terminal. Kabilang narito ang pagdadala ng mga pasahero ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng matatalim na bagay, flammable items, gayon din ng baril. Dahil sa pet-friendly ang PITX, maaaring magdala ng alagang hayop basta't siguraduhin lang na may kaukulang bakuna ang mga ito at may sariling cage. Bukod sa seguridad at mga alituntunin sa PITX, tiniyak ng pamunuan ng terminal na binabantayan din nila ang pagpapatupad ng mga dagdag singil sa pamasahe sa public utility vehicles. So, chinecheck natin kung tama ba ang pagtaas ng presyo within the fare matrix po ba, no? Although, syempre, extension na lang of our service yun, hindi naman talaga dapat natin siya ginagawa. Sa nalalapit na long holiday, inaasahan na aabot sa 3 milyong pasahero ang dadagsa sa PITX simula March 22 hanggang April 6. Ngunit posible anyang mas dumami pa ito sa gitna ng nararanasang krisis sa petrolyo. So, prior to that, organize na tayo ng malawakang meeting with the DOTR, LTFRB, MMDA, LTO para naman masiguro natin ang una, supply ng buses natin, and then syempre yung seguridad ng ating terminal, pangatlo yung safety naman ng ating mga pasahero. Para sa mga komportableng pagbiyahe ng mga pasahero, nagbukas na rin ang point-to-point bus na ruta sa pagitan ng PITX at ng Clark International Airport. Aabot lang ito ng halos 2 oras na biyahe kung saan dumadaan ito sa Metro Manila Skyway Stage 3. Dito sa Clark International Airport, ramdam na rin ang pagdami ng mga pasahero na bumabiyahe hindi lang sa ibang bansa, kundi sa iba't ibang destinasyon sa Pilipinas. Sa tala ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD, sa ngayon ay pumapalo na sa 8,000 hanggang 10,000 ang bilang ng mga pasahero kada araw sa Clark International Airport. Ayon kay Terry Flores, Corporate Communications Head ng LIPAD, inaasahan nilang dadami pa ang mga pasahero sa paliparan. Hindi lang yan sa Holy Week, no? Kasi katulad ng mga nabalita na ng mga nakakaraang linggo, makokompleto na yung pag-transfer ng mga turboprop flights. So katulad yan, yung sa mga island destinations natin, ina-anticipate natin na dadami rin yung mga pasahero na papunta doon. Hindi lang mga kapwa Pilipino, kundi pati mga turista. Tiniyak naman ng naturang consortium ng Clark International Airport na nakahanda sila sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero sa nalalapit na long holiday. Naghanda-handa naman tayo sa long holiday. Magkakaroon tayo ng malasakit desk bilang pagsunod sa pag-utos ng Department of Transportation. So yung mga pasahero natin na kailangan ng tulong o may mga tanong, may mga inquiries, pwede silang lumapit dun sa help desk. Nandyan yung ating mga kapulisan, nandyan yung security, nandyan information desk natin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.